May mga tao na sumusuko na sa kanilang buhay nang dahil sa matinding kahirapan. Hindi na malaman kung saan pa kukuha ng pag-asa kung paano makakaahon sa pangaraw-araw. Ikaw, tumutulong ka ba sa mga taong lansangan? Naaawa ka rin ba sa tuwing nakikita mo silang nagugutom at nahihirapan? Kung ganon, ay tunghayan mo ang storyang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Ipinanganak na mahirap ang babaeng si Daniela. Ang kanyang ama ay kargador sa palengke at ang kanyang ina naman ay isang labandera. Palagi silang pinag-uusapan ng mga tao at ang sinasabi ng mga ito ay dati daw namang mayaman ang kanyang ama at pinalayas lamang ito ng kanyang mga magulang dahil nakipagrelasyon ito sa isang mahirap na dalaga. Tay, totoo po bang mayaman kayo? Kung ganun po pala, ay bakit po tayo mahirap? Tanong ni Daniela. Hindi totoo yun, anak. Baka ang sinasabi lang nila ay mayaman ako sa pagmamahal dahil ibinigay kayo ng Diyos sa akin. Mahal na mahal ko kayo ng nanay mo. Nakangiting sagot ni Mang Joey. Kahit mahirap ang kanilang buhay ay masaya naman ang kanilang pamilya. Parehong hindi nakapagtapos sa pag-aaral ang kanyang mga magulang dahil maaga itong mga nag-asawa. Nang dahil sa kanilang kahirapan ay madalas silang hamakin ng ibang tao, lalong-lalo na ang kanyang mga magulang. Joey, bilisan mo naman ang pagkilos mo. Sayang lang ang perang ibinabayad ko sa'yo. Kanina ka pang nagpapahinga dyan. Galit na sabi ng isang tindera. Ngunit ang hindi nito alam ay kinakapos na sa paghinga ang lalaki. Bigla itong nakaramdam ng paninikip ng dibdib, ngunit pinilit pa nito ang kanyang sarili na magbuhat ng mabibigat na bagay. Pasensya na po. Sige po at babalik na po ako sa aking trabaho. Mahinang sagot ni Mang Joey. Maya-maya lamang ay nagsigawan ng mga tao nang biglang mabitawan ng lalaki ang kanyang mga binubuhat. Nang dahil doon ay napapakamot na lamang sa ulo ang tindera. Ay nako naman Joey, gusto mo bang tanggalin kita sa trabaho? Pabigat ka na lang sa aking negosyo. Galit na sabi ng tindera. Ngunit nang puntahan nito ang lalaki ay nakahiga ito sa semento. Wala itong malay at nagkukulay ubi na agad ang katawan nito. Agad pinagkaguluhan ng mga tao si Mang Joey, ngunit ang dalhin nila ito sa pinakamalapit na pagamutan ay sinabi ng mga doktor na wala na itong buhay. Masayang masaya naman si Aling Esther na asawa ng lalaki dahil ngayong araw ay kumita ito ng maayos. Pinagluto niya ang kanyang asawa ng masarap na ulam dahil alam niyang pagod ito sa kanyang trabaho. Nay, sigurado po ako na magugustuhan ni tatay itong adobo. Ang sarap po ng luto niyo. Masayang sabi ni Daniela. Talaga ba? Sige anak, kumain ka na. At mamaya ay sasabayan ko na ang tatay mo. Masayang sagot ni Aling Esther. Ngunit habang nagsasandok ng kanin at ulam ang dalaga, ay nabitawan nito ang kanyang pinggan nang dahil sa isang malakas na pagkatok sa kanilang pintuan. Aling Esther, si Mang Joey po. Dinala po siya sa ospital pero pasensya na po kayo. Wala na po siyang buhay. Masamang balita ng isang lalaki. Napaluhod na lamang si Aling Esther at hindi makapaniwala sa kanyang mga narinig. Nay, wala na po si tatay. Ano po ang nangyari sa kanya? Umiiyak na tanong ni Daniela. Nagmamadaling umalis ang mag-ina upang makita ang katawan ng kanilang padre de pamilya. Iyak talaga sila ng iyak sapagkat totoo nga ang masamang balita. Nalaman nila na inatake ito sa puso nang dahil sobrang pagkapagod at nang dahil sobrang init ng sikat ng araw. Kinabukasan ay ibinurol na ito sa kanilang bahay. Anak, sobrang buting tao ng tatay mo. Lahat ng bagay ay handa niyang gawin para sa ating dalawa. Hindi ko talaga lubos maisip na maaga siyang kukunin sa atin ng Diyos. Umiiyak na sabi ni Aling Esther. Opo, Nay. Kilala ko naman po si tatay. At kahit na isang beses, ay hindi niya po tayo pinabayaan. Malungkot na sagot ni Daniela. Sa paglipas ng mga araw ay nailibing na si Mang Joey. Hindi pa rin matanggap ni Aling Esther na hindi na nila makakapiling ang kanyang asawa. Hindi ito kumakain at higit sa lahat ay palagi lang itong nakatitig sa kanilang kwarto. Hindi na rin ito kumikilos na para bang malaki talaga ang naging epekto sa kanyang isipan, ang pagkasawi ng kanyang asawa. Walang nagawa ang dalagang si Daniela kundi ang maghanap buhay. Agad itong namulot ng mga basura na pwede pang ipagbenta.
nang sa ganon ay makabili siya ng kanilang mga pangangailangan. Isang buwan na ang lumipas ngunit ganito pa rin ang kalagayan ni Aling Esther. Nasiraan ito ng bait at minsan lang kung kumain. Butot balat na nga ito ngunit hindi pa rin ito makausap ng maayos ni Daniela. Nay, kumain po kayo. Huwag po kayong mag-alala dahil aalagaan ko po kayo. Malungkot na sabi ng babae. Isang araw habang namumulot ng basura si Daniela ay madalas pa itong pagtawanan ng ibang tao. Nagawa na rin niya na mamalimos upang makabili siya ng gamot ng kanyang nanay. Ate, palimos po ng barya. Ibibili ko lang po ng gamot ang aking ina. Nakayokong sabi ni Daniela. Anong pahingi ng pera? Magkukunwari ka pang may sakit ang nanay mo para makabili ka ng bawal na gamot? Sa iba ka na lang lumapit at lumayas ka sa harapan ko. Sagot ng babae. Halos mawalan na ng pag-asa si Daniela at hindi na niya malaman kung saan pa siya kukuha ng pera. Pumapasok sa kanyang isipan na dati ay sobrang saya ng kanyang pamilya, ngunit ngayon ay sobrang hirap ang nararanasan niya. Lumipas ang ilang oras ay umuwi na ang babae sa kanilang bahay, dala-dala ang isang piraso ng gamot at mainit na sabaw. Nay, nandito na po ako. Uminom na po kayo ng gamot para gumaling na po kayo sa inyong karamdaman. Magalang na sabi ni Daniela. Habang papalapit si Daniela sa kwarto ni Aling Esther, ay nakaramdam siya ng kaba. Nakita niya ito na nakahiga sa kama at mukhang hindi na humihinga. Nay, gumising po kayo. Nandito na po ako. Huwag niyo po akong iiwan dahil hindi ko po alam ang gagawin ko kung sakaling mawala pa kayo. Umiiyak na sabi ng dalaga. Pilit nitong ginigising si Aling Esther, ngunit hindi pa rin nagmumulat ang mga mata ng matanda. Sumigaw siya upang humingi ng tulong, ngunit napapailing na lamang ang mga tao dahil hindi na rin tumitibok ang puso nito. Nakakaawa talaga si Daniela. Unang nawala ay si Mang Joey. Tapos ilang buwan pa lang ang nakakaraan ay si Aling Esther naman, bulong ng isa nilang kapitbahay. Hindi na malaman ni Daniela ang kanyang gagawin sapagkat mag-isa na lamang niyang lalabanan ang mga pagsubok sa buhay. Maraming mga masasamang trabaho ang pumapasok sa kanyang isipan, ngunit hindi niya naman makayanan gawin ang mga bagay na ito. Nang dahil doon ay nanatili siya na isang basurera. Ayaw na niyang umuwi pa sa kanilang bahay dahil naalala lamang niya ang mga masakit na alaala. Madalas siyang mapagsamantalahan sa kalsada at kung sino-sinong lalaki ang nagyayaya sa kanya. Sige na miss, isang gabi lang. Bibigyan kita ng 2,000 piso at pakakainin pa kita, sabi ng isang lalaki. Huwag mo nga akong kulitin. Hindi ako bayarang babae at kaya kong buhayin ang sarili ko, matapang na sagot ni Daniela. Pagkatapos noon ay muntik pa siya nitong hipuan. Mabuti na lamang at may dumaang mga pulis kaya nagmamadaling umalis ang lalaki. Nay, Tay, bakit niyo po ako iniwan? Hindi ko po kaya mabuhay ng mag-isa. Kung buhay lang po sana kayo, edi patuloy po sana tayong masaya. Umiiyak na sabi ni Daniela sa kanyang sarili. Isang araw ay nakita siya ng isang babae at ito ang tindera na kung saan ay doon dati nagtatrabaho ang kanyang ama. Ikaw ba ang anak ni Joey? Gusto mo bang pumasok ng trabaho sa akin? Kaso nga lang ay panlalaki ang trabahong ito. Magiging kargador ka sa akin. Naaawang sabi ng matanda. Sige po, kaysa naman po palagi akong nandito sa kalsada. Masayang sagot ni Daniela. Kaso nga lang ay hindi rin nagtagal ang babae sa kanyang trabaho. Mahina kasi itong magbuhat at higit sa lahat ay mabagal kumilos. Nang dahil doon ay bumalik ulit siya sa pagiging isang basurera. Lumipas pa ang isang buwan ay mukha ng pulubi si Daniela. Hindi na ito naliligo dahil ang dati nilang bahay ay giniba na ng tunay na may-ari ng lupa na kanilang tinitirikan. Awang-awa na talaga siya sa kanyang sarili pero tinanggap na niya na ito talaga ang kapalaran ng kanyang buhay. Ang hirap pala kapag wala ka ng mga magulang. Pero wala akong magagawa. Ang hinihintay ko na lang ay ang matapos ang aking buhay. Malungkot na sabi ni Daniela sa kanyang isipan. Ngunit habang naglalakad siya sa kalsada ay bigla siyang tinigilan ng isang magarang sasakyan. Bumukas ang bintana nito at nakita niya ang isang matandang babae.
Iha, ikaw ba si Daniela? Ikaw ba ang anak ni Esther at Joey? Tanong ni Doña Susana. Opo, ako nga po. Sino po sila at bakit niyo po kilala ang aking mga magulang? Tanong ni Daniela. Hindi na mahalaga ang bagay na yun. Tara at sumama ka sa akin. Bibigyan kita ng bahay at lupa. Seryoso ang sabi ng matandang babae. Hindi na nagdalawang isip pa si Daniela dahil wala na rin naman siyang pakialam kung ano man ang mangyari sa kanya. Ilang oras ang lumipas ay doon pala masasagot ang kanyang mga katanungan. Sobrang laki ng bahay ni Doña Susana at alam mo talaga na mayaman ang taong ito. Gagawin niyo po ba akong katulong? Nagtatakang tanong ng dalaga. Hindi kita gagawing katulong. Sa totoo lang ay babawi ako sa'yo dahil ngayon ko lang nabalitaan ang pagkawala ng iyong ama. Patawarin niyo ako sa aking nagawa. Nakayukong sagot ni Doña Susana. Ipinaliwanag nito na nagkamali siya sa kanyang nakaraan. Kinalimutan at pinalayas niya ang kanyang anak matapos itong magmahal ng isang mahirap. Totoo pala ang sabi-sabi na dating mayaman si Mang Joey at si Doña Susana ang kanyang lola. Nag-usap kami ni Joey at pinapili ko siya. Pinili niya ang nanay mo kaya pinalayas ko siya at wala akong ibinigay na pera. Pero ngayon ay alam ko na sa sarili ko na nagkamali ako. Kaya pagbigyan mo ako na bumawi sa'yo. Malungkot na sabi ng matandang babae. Ibinigay ni Doña Susana kung ano ang nararapat. Ibinili niya ng mga damit at pangangailangan si Daniela. Higit sa lahat ay binigyan niya ito ng bahay at lupa. Sa ngayon ay mabubuhay ka na ng maayos. Pag-aaralin kita nang sa ganon ay magkaroon ka ng magandang trabaho. Ikaw lamang ang nag-iisa kong apo, kaya sa iyo ko ipapamana ang lahat ng mga pag-aari ko. Paliwanag ng matanda. Simula noon ay naging maayos na ang lahat. Napatunayan naman ni Doña Susana na talagang pinagsisisihan niya ang lahat ng kanyang mga nagawa. Isang araw ay binisita nila ang puntod ni Mang Joey at Aling Esther. Doon ay bumuhos ang mga luha ng matandang babae at hingi ito ng hingi ng kapatawaran sa kanilang nakaraan. Joey, anak ko, alam kong huli na ang lahat pero ipinapangako ko sa iyo na bibigyan ko ng magandang buhay ang aking apo. Esther, patawarin mo ako sapagkat hindi kita natanggap. Alam ko kung gaano ka kamahal ni Joey. Umiiyak na sabi ni Doña Susana. Bigla ang nagbago ang buhay ni Daniela at ilang taon nang lumipas ay nakatapos na rin ito sa kanyang pag-aaral. Nalaman niya sa kanyang sarili na kung may kinuha man ang Diyos sa iyo, ay may ibibigay naman ito na mas maganda. Nay, Tay, alam kong masaya na po kayo sa langit. Nakikita ko po kay Lola Susana kung paano siya nagsisisi. Kung narinig niyo po ako, ay sana mapatawad niyo po siya. Sabi ni Daniela habang ito ay nakatingin sa kalangitan. May mga bagay na sadyang maagang nawawala sa ating buhay. Ngunit tandaan mo na ang lahat ng mga nangyayari ay mayroong dahilan. Palagi mong piliin ang maging mabuting tao at huwag kang manghamak base sa estado ng buhay. Kung mahirap man ang isang tao, ay dapat mo pa rin silang igalang. Pare-pareho tayong anak ng Diyos at sa kanyang paningin ay pantay-pantay tayo. Mahirap man o mayaman, dapat tayo ay nagmamahalan. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.